Huwag kang mag-alala ma. Ilang buwan na lang, sa akin na ang titulo ng lupang iyon. Ang babaeng iyon, isa lang siyang tiket para makuha ko ang lahat ng gusto ko. Napakadaling paikutin, masyadong mabait, at nakakasuka ang pagka-inosente. Ang boses ni Vince ay puno ng pagmamalaki at pangungutya. Habang nakatayo siya sa veranda, hindi batid na ang bawat salita niya ay tumatagos sa dingding ng kusina. Sa loob, nakatayo si Ines. Hawak-hawak ang isang tray na may mainit na tsokolate at pandesal. Ang mga daliri niya ay bahagyang nangangatog, at ang tray ay tila naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Bawat hininga niya ay tila may humaharang sa kanyang lalamunan, isang matalas na tinik na unti-unting pumapasok sa kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng pangarap, ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Tumingin si Ines sa kanyang mga kamay, sa mga gasgas at kalyo na nakuha niya sa pagtatrabaho sa lupain ng kanyang pamilya, mga kamay na hinawakan ni Vince noong nagsumpaan silang dalawa sa harap ng altar. Ang mga salitang tiket, paikutin at nakakasuka ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga martilyong nagbabasag sa salamin ng kanyang katapatan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng kanyang katahimikan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ramdam niya ang panalalamig ng kanyang mga paa at ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang dati niyang tingin sa hinaharap, na puno ng mga kulay ng kasal at pagbuo ng pamilya, ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan na mas matalas pa sa anumang patalim. Ang bawat pangako ni Vince ay isa palang kasinungalingang binalot ng matatamis na salita. Sa gitna ng dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang paligid, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Isang tanong na walang makakasagot kundi ang kanyang sariling pagpapasya. Kung ang buong buhay ko ay isang laro lamang para sa kanya, ano ang matitira sa akin kapag natapos na ang lahat? Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang likod ni Vince na nakatayo pa rin sa veranda, waring isang estranghero na kailanman ay hindi niya nakilala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang loob niya ay unti-unting naghihiwalay sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Walang ingay, walang pagtatalo, tanging ang bawat pintig ng kanyang puso na tila nagsasabing kailangan na niyang gumising mula sa mahabang panaginip na ito. Bumukas ang pinto ng veranda at pumasok si Vince. Nakangiti ang kanyang labi na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Ines, ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang maskara ng demonyo. Ines? Nandyan ka pala, kanina pa ako naghihintay ng kape. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng mapanlinlang na pag-aalaga. Tumingin si Ines sa kanya, pinilit na panatilihin ang kanyang mukha na walang emosyon, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ng hustisya. Ang pagkukunwari ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat segundo, ang kanyang paghihiganti ay nagiging mas malinaw sa kanyang isipan. Nagbago ang timpla ng hangin sa loob ng bahay. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila patalim na humahawi sa katahimikang bumabalot sa kanila. Inangat ni Ines ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga matang dati ay kinahuhumalingan niya. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na kulay sa likod ng mga ito, isang walang kasing lalim na kasakiman. Pasensya na Vince, hindi ko na malaya ng oras, sagot ni Ines. Ang kanyang boses ay kalmado, isang tono na ikinagulat niya rin. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay parang isang ibong nakakulong na nagwawala. Ngunit pinilit niyang panatilihing matigas ang kanyang postura. Lumapit siya sa mesa. Dahan-dahang inilapag ang tasa ng kape sa harap ng lalaki. Ang bawat paggalaw niya ay kalkulado, bawat kilos ay isang pagsubok kung hanggang saan niya kayang magkunwari. Tumingin si Vince sa kanya, isang mapanuring tingin na tila naghahanap ng bahid ng duda sa kanyang mukha. Masyado kang tahimik ngayon, Ines. May problema ba? Tanong nito habang humihigop ng kape. Ang mga mata ay nakapako sa kanya na tila isang mga ngaso na nagmamasid sa biktima. Ramdam ni Ines ang bawat paggalaw ng lalaki, ang paraan ng paghawak nito sa kutsara, ang pag-usod ng upuan. Lahat ng ito ay dating nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay nagdudulot ng isang kakaibang pangangatal sa kanyang mga laman loob. Pagod lang ako mula sa pag-aayos ng mga dokumento sa sakahan, maikling sagot ni Ines. Ibinaba niya ang kanyang tingin upang itago ang nagbabagong emosyon sa kanyang mga mata.
Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ang pag-aayos ng titulo ng lupa ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito at hindi niya maaaring hayaang malaman ni Vince na alam na niya ang katotohanan. Habang pinapanood ni Ines ang pagnguya ni Vince, naalala niya ang mga araw na pinagsisilbihan niya ito ng buong puso. Iniisip na ang lahat ng paghihirap niya ay para sa kanilang kinabukasan. Ang sakit ay tila isang nakatagong sugat na unti-unting bumubuka. Ngunit pilit niya itong tinatahi gamit ang kanyang sariling tatag. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang bawat hakbang niya mula sa sandaling ito ay kailangang maging maingat, parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, mahal. Sa atin naman ang lupang iyan pagdating ng panahon, wika ni Vince, sabay haplos sa kamay ni Ines. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay nagdudulot ng isang matinding pangingilabot sa buong katawan ni Ines. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagsisilbing baluti sa kanyang tunay na nararamdaman. Nang tumalikod si Vince upang kumuha ng telepono, isang anino ang dumaan sa mukha ni Ines. Nakita niya ang isang maliit na kwaderno na nakasilip sa gilid ng bulsa ng coat ni Vince na nakasabit sa upuan. Ang kwadernong iyon ang susi. Ang kwadernong iyon ang maglalaman ng mga pangalan, mga petsa, at mga kasunduang magpapabagsak sa lalaking nasa harap niya. Sa sandaling iyon, alam ni Ines na hindi na siya ang babaeng naghihintay lang ng utos. Siya na ang magiging arkitekto ng sarili niyang paglaya. Ngunit sa pagitan ng kanyang pagnanais na malaman ang lahat, at ang panganib na mahuli, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo bago siya tuluyang mawala sa sarili niyang mga kamay? Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay nilamon ng katahimikan, at tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig, pumasok si Ines sa silid-aklatan. Ito ang teritoryo ni Vince, ang lugar kung saan nakatago ang kanyang mga lihim, ang lugar na ipinagbawal niya sa kahit sino, kahit na sa asawang dapat sana ay katuwang niya sa lahat. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang bawat creak ng lumang kahoy ay tila isang babala, isang banta na maaaring magising ang demonyong natutulog sa kabilang silid. Pumasok siya sa loob, dala ang liwanag ng isang maliit na flashlight mula sa kanyang telepono. Ang bawat sulok ng silid ay punong-puno ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Inisa-isa niya ang mga drawer, ang bawat papel na kanyang nahahawakan ay isang dagok sa kanyang tiwala. Doon sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo, natagpuan niya ang kwadernong kanyang nakita kaninang umaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na kaba habang binubuksan ang mga pahina nito. Bawat entry sa kwaderno ay isang pagtataksil. Mga pangalan ng mga taong kinakausap ni Vince, mga halaga ng pera na ninanakaw nito mula sa kanilang pinagsamang pondo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang isang detalyadong plano kung paano unti-unting ililipat ang titulo ng lupa sa pangalan ng kanyang ina. Ang bawat letra sa pahina ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Hindi lang siya ninanakawan ng ari-arian. Ninanakawan siya ng kanyang dangal, ng kanyang kinabukasan, at ng lahat ng itinuring niyang totoo. Biglang tumunog ang isang kalampag sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag na dahan-dahan, unti-unting lumalapit sa pinto ng silid-aklatan. Ines' heart hammered against her ribs like a trapped bird. Mabilis niyang isinara ang kwaderno, halos mahulog na ito sa kanyang pagmamadali. Ang mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng pinto. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumalaw, isang mabagal at nakakatakot na pag-ikot. Ines stood frozen, her breath caught in her throat. Sa dilim ng silid, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Iniluwal ang isang aninong pamilyar sa kanyang mga mata. Si Vince. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, ang kanyang anino ay unti-unting bumabalot sa buong silid. Ines, ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Vince ay mababa, may halong pagdududa, at isang banta na hindi niya maitatago. Ines felt the cold sweat trickling down her spine. Hindi siya pwedeng mahuli, hindi pa ngayon. Pilit niyang hinanap ang kanyang boses, ang kanyang isip, ay nagtatrabaho ng mabilis para makahanap ng isang dahilan, isang kasinungalingan, na tatanggapin ng lalaking nasa harap niya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat hinga ni Vince ay ramdam niya sa kanyang balat. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nababawasan.
At sa bawat hakbang nito, ang panganib ay mas lalong tumitindi. Dito nagsisimula ang katotohanan, naisip ni Ines habang pilit na humaharap sa anino ng kanyang asawa. Ang hangin sa silid-aklatan ay tila tumigil sa pagdaloy. Hawak ni Ines ang kwaderno sa likuran niya. Ang mga daliri niya ay halos bumaon na sa balat ng libro sa tindi ng pagkakahawak. Ang liwanag mula sa kanyang telepono ay mabilis niyang pinatay. Ibinabaon ang buong silid sa isang nakakasulasok na kadiliman, kung saan tanging ang mabigat na hininga ni Vince ang naririnig. Naghanap lang ako ng libro, Vince, sagot ni Ines. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay may kalmadong tono na tila isang batikang aktor sa isang dula. Hindi ako makatulog kaya naisipan kong magbasa para pampalipas ng oras. Tumawa si Vince, isang tunog na tuyo at walang buhay na dumaloy sa madilim na silid. Sa gitna ng gabi, sa loob ng silid na ito, lumapit pa siya ng bahagya, sapat para maamoy ni Ines ang halong pabango at mamahaling alak na bumabalot sa lalaki. Inabot ni Vince ang switch ng ilaw. Ang biglaang pagliwanag ay nagpasilaw sa mga mata ni Ines. Pinilit niyang huwag kumurap. Masyado kang mausisa, Ines. Akala ko ba ay natutulog ka na? Matalim ang mga mata ni Vince habang tinitignan ang bawat pulgada ng mukha ni Ines. Ang bawat titig nito ay parang isang radar na naghahanap ng anumang senyales ng panlilinlang. Hindi ko akalaing kailangan ko pang magpaalam sa sarili kong asawa kung gusto kong magbasa ng libro sa loob ng ating tahanan, sagot ni Ines. Sabay hakbang ng bahagya patungo sa pinto, palayo sa kinaroroonan ng kwaderno. Inilabas niya ang kanyang kamay mula sa likuran at ipinakita ang isang lumang nobela na nakuha niya sa istante sa tabi niya. Ito ang kanyang naging sandata, ang kanyang mabilis na pag-iisip. Tumingin si Vince sa libro, pagkatapos ay muling tumingin kay Ines. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang nababanat na goma na handang maputol anumang oras. Ang bilis mong makahanap ng babasahin sa dilim, wika ni Vince, bahagyang nanunuya. Lumapit siya at kinuha ang libro mula sa kamay ni Ines, pinagpag ang alikabok nito bago ito ibinalik sa istante nang may marahas na pagkilos. Matulog ka na, Ines, marami tayong gagawin bukas. Ang pag-aayos ng titulo ng lupa ay hindi madali at kailangan ko ng asawang mukhang sariwa at hindi mukhang galing sa isang misyon ng pag-espiya, dagdag niya, sabay hawak sa balikat ni Ines. Ang kanyang mga daliri ay humigpit, isang senyales ng pagmamay-ari na nagdudulot ng pandidiri sa puso ng babae. Nang makalabas siya ng silid at makarating sa kanilang silid tulugan, doon lamang pinakawalan ni Ines ang matagal niyang kinimkim na hininga. Ang kwaderno ay nakatago pa rin sa loob ng kanyang mahabang bestida, nakadikit sa kanyang balat na tila isang mainit na uling. Hindi siya maaaring magkamali. Ang bawat hakbang na ginawa niya ngayong gabi ay isang deklarasyon ng gyera. Hindi na siya ang Ines na naghahanap ng pagmamahal. Siya na ngayon ang Ines na naghahanap ng katarungan. Sa gitna ng gabi, habang nakatulala sa kisame, alam niyang ang buhay niya ay hindi na magiging gaya ng dati. Kinabukasan, habang abala si Vince sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga peking dokumento ng lupa, tahimik na nagkulong si Ines sa banyo. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang takpan ang anumang tunog na maaaring marinig mula sa labas. Mula sa ilalim ng labahan, kinuha niya ang kwadernong itinago niya kagabi. Bukod sa mga nakasulat, may isang maliit na USB na nakadikit sa huling pahina, isang bagay na hindi niya napansin noong nakaraang gabi. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng banyo at inilabas ang kanyang laptop. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ipinasok niya ang USB at bumungad ang ilang audio files. Sa pag-click niya ng isa, isang boses ang narinig niya, boses ni Vince, kausap ang kanyang ina, si Doña Elena. Wala siyang alam, ma, ang Ines na iyon, akala niya ay pag-ibig ang lahat. Sa oras na mapirmahan niya ang waiver, wala na siyang babalikan. Ang perang makukuha natin sa lupang iyon ay sapat na para itapon siya sa kalsada. Ang boses ni Doña Elena ay tumawa ng malakas. Isang tunog na parang kalawang na kumakaluskos. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng mga papeles. Ayokong magkaroon ng kahit anong kaso na hahabol sa atin. Ang pamilya Salcedo ay tila mga langgam na madaling tapakan kung alam mo kung saan sila mahina. Ines felt a wave of nausea wash over her. Ang mga taong itinuring niyang pamilya, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan, ay tila mga buwayang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon
upang lamunin siya ng buo. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa pagwasak sa kanyang pagkatao. Isang kumatok sa pintuan ng banyo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ines, anong ginagawa mo dyan ng matagal? Ang boses ni Vince ay puno ng pagkainip. Mabilis na tinanggal ni Ines ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang kasuotan. Pilit niyang kinalma ang kanyang hininga. Sandali lang, Vince. May inayos lang ako sa aking muka, sagot niya habang mabilis na pinapatay ang laptop. Lumabas siya ng banyo, ang kanyang muka ay puno ng maskara ng pagiging masunurin. Nakita niya si Vince na nakatayo malapit sa pintuan, nakapamulsa at may mapanuring tingin. Kanina ka pa dyan, akala ko ba ay magluluto ka ng agahan? Pasensya na, medyo sumama lang ang pakiramdam ko, tugon ni Ines, pilit na ngumiti. Lumapit siya kay Vince at hinawakan ang braso nito, isang kilos na puno ng pagbabalat kayo. Hayaan mo, magluluto na ako. Ano ba ang gusto mo para sa agahan? Pinanood ni Vince ang bawat paggalaw ni Ines, na tila hinahanap ang anumang bakas ng pagbabago sa kilos nito. Kahit ano, basta siguraduhin mong hindi ka na magtatagal sa banyo ng ganoon katagal. Habang naglalakad patungo sa kusina, ramdam ni Ines ang bigat ng USB sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktima, siya na ngayon ang may hawak ng baraha. Ang boses ni Vince sa audio file ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagiging mitya ng apoy na unti-unti nang nagliliyab sa kanyang kalooban. Hindi niya kailangang magmadali. Ang pagbagsak ng mga Aragon ay sisimulan niya sa bawat pagngiti niya na may kasamang lihim na pagtutuos. Sa bawat araw na lumilipas, ang tahanan ng mga Aragon ay naging isang teatro ng mga anino. Si Ines, ang babaeng dati ay tahimik na nagmamasid, ay natutong sumabay sa agos ng kasinungalingan. Sa harap ni Doña Elena, siya ay nananatiling mapagpakumbaba. Ang kanyang pag-amano ay nananatiling magalang, habang sa ilalim ng kanyang mga ngiti ay ang matalas na determinasyong gagamitin ang bawat impormasyong nakuha niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, narinig ni Ines ang pagtatalo ni na Vince at ng kanyang ina sa loob ng opisina. Hindi na niya kailangan pang maninilip. Ang mga pader ay tila nagiging manipis sa bawat pagtaas ng kanilang boses. Hindi na tayo makakapaghintay ng matagal, Vince! Ang boses ni Doña Elena ay matalim, puno ng pagkadismaya. Ang pautang na kailangan nating bayaran sa bangko ay darating na sa katapusan ng buwan. Kung hindi pa natin mapapirmahan si Ines sa waiver na iyon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin para sa kumpanya. Ginagawa ko ang lahat, ma, sagot ni Vince. Ang boses nito ay may halong pagod at iritasyon. Nagiging mapagmatsyag siya nitong mga nakaraang araw. Parang may kakaiba sa kilos niya, pero hindi ko matukoy kung ano. Ines felt a cold shiver run down her spine, but she kept her hands steady. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga rosas. Ang kanyang mga galaw ay banayad at walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam niyang malapit na ang oras ng pagpapasya. Ang kanilang pangangailangan sa pera ang magiging sanhi ng kanilang pagkakamali. Ang kasakiman ang magiging mitya na magpapasabog sa kanilang buong imperyo. Maya-maya pa, lumabas si Vince sa opisina. Ang kanyang mukha ay bakas ang stress. Nakita niya si Ines na abala sa mga bulaklak. Lumapit siya at yumakap sa bewang nito mula sa likuran. Ang init ng kanyang katawan ay tila sumusubok na pawiin ang tensyon na nararamdaman ni Ines. Ngunit ang bawat haplos nito ay lalong nagpapatibay sa pader na itinayo ng babae sa kanyang puso. Ines, mahal, panimula ni Vince. Ang boses ay naging malambing at mapanlinlang. May kailangan lang akong ipapirma sa iyo para sa ating ari-arian. Alam mo naman, para sa ating kinabukasan ito. Kailangan lang nating ayusin ang mga papeles bago tayo mag-abroad sa susunod na buwan. Tumingin si Ines sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanatiling malambot, na tila isang bukas na aklat na walang tinatago. Siyempre, Vince, hindi ba't ang lahat ng ito ay para sa ating dalawa? Sagot niya, sabay ngiti ng matamis. Inilabas ni Vince ang isang tumpok ng mga dokumento, ang mga pahinang puno ng legal na terminolohiya na naglalayong nakawin ang lahat ng mayroon si Ines. Ang bawat pahina ay isang bitag. Inabot ni Ines ang pluma, ang kanyang kamay ay hindi nanginig kahit sa isang sandali. Habang nakatingin sa mga papel, naisip niya ang lahat ng mga pagsasakripisyo ng kanyang pamilya para sa lupang iyon. Hindi ito mapupunta sa mga taong walang ibang alam, kundi ang magnakaw at manakit. Ipapasa ko ang mga ito sa aking abogado para masuri,
Wika ni Ines sabay hila ng mga dokumento patungo sa kanyang sarili. Ang ekspresyon ni Vince ay bahagyang nagbago, isang iglap ng pagkataranta na mabilis din niyang itinago. Bakit pa? Ako na ang bahala rito, Ines. Masyado kang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kailangang intindihin. Pilit ni Vince ang kanyang hawak sa balikat ni Ines ay bahagyang humigpit. Vince, sabi ni Ines, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi ba't ang tiwala ay pundasyon ng ating pagsasama? Kung wala namang masama sa mga papel na ito, bakit ka natatakot na ipasuri sa iba? Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang maskara ni Vince ay unti-unting nababasag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ines ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay kilalang kilala niya. Ang tensyon sa sala ay tila isang kable na abot sa dulo ng pagkaputol. Hindi kumurap si Vince. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Ines, na tila sinusukat ang lalim ng bawat salitang binitawan nito. Ang bawat segundo na lumilipas ay may dalang bigat. Isang nakakangalay na katahimikan na tanging ang mahinang paggalaw ng mga kortina sa bintana ang nagbibigay ng buhay. Masyado ka nang nadadala ng iyong emosyon, Ines. Wika ni Vince sa mahinahong tono, bagaman ang kanyang panga ay halatang nanginginig sa Ines. Ang pagpapasuri sa mga dokumentong ito ay pag-aaksaya lang ng panahon. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang tiwala ay hindi hinihingi, Vince. Ito ay binubuo sa katotohanan, sagot ni Ines. Inilapit niya ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng kanyang buhay na hindi niya hahayaang mapunta sa kamay ng iba. Kung talagang para sa atin ito, bakit tila ang bilis mong mainis? Ang isang taong walang tinatago ay walang dapat ikatakot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ano ba ang nangyayari rito? Bakit ang ingay ninyo? Tumingin siya sa mga dokumentong hawak ni Ines. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ines, ibigay mo sa kanya ang mga papel na iyan. Huwag kang maging pabigat sa mga plano ng iyong asawa. Ines felt a surge of cold, sharp anger. Ito na ang sandali. Ang matagal niyang kinimkim na paggalang ay unti-unting napapalitan ng isang matapang na pagtindig. Hindi ko po ibibigay ang mga ito, Doña Elena. Ang lupaing ito ang tanging pamana ng aking mga magulang. At kung ang kumpanya ng mga Aragon ay nangangailangan ng pondo, hindi ito dapat manggaling sa pagbenta ng aking dangal. Napanganga si Doña Elena sa gulat, habang si Vince ay naging maputla ang muka. Hindi nila inaasahan ang pag-aaklas ng babaeng itinuturing nilang sunod-sunuran. Ines, alam mo ba ang sinasabi mo? Banta ni Vince. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang kanyang kamay ay nakataas na tila isang aninong handang sumampal. Sa halip na umatras, na natiling nakatayo si Ines, ang kanyang baba ay nakataas. Alam na alam ko, Vince. At alam ko rin ang laman ng iyong USB na itinago mo sa loob ng kwaderno. Ang lahat ng usapan ninyo ng iyong ina, ang lahat ng inyong plano, ay narinig ko na. Ang bawat salita ay bumagsak sa sahig na parang mabibigat na bato. Ang mukha ni Vince ay nagbago mula sa pagkainis patungo sa purong sindak. Ang kanyang mga kamay na kanina ay handang manakit, ay biglang nanghina at bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang salamain ng kanilang pagpapanggap ay tuluyan ng nabasag, at wala ng paraan upang pagdugtungin pa ito. Maghihiwalay tayo, wika ni Ines. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa relief na sa wakas ay nailabas na niya ang totoo. At sisiguraduhin ko na ang bawat piso na inyong ninakaw ay babalik sa tamang lugar. Hindi na ako ang babaeng magpapaloko sa inyo. Mula ngayon, ang bawat hakbang ko ay para sa aking sariling hustisya. Tumalikod si Ines at naglakad patungo sa hagdan. Hindi na siya lumingon pa sa likod. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na kahoy ay tila isang martilyong nagtatakda ng katapusan ng kanilang mapanlinlang na pamumuhay. Sa likuran niya, tanging ang mabigat na hininga ng dalawang taong natalo sa sarili nilang laro ang naiwan. Ang padang bawat hakbang ni Ines pataas ng hagdan ay tila isang paglayo mula sa isang madilim na bangungot. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang pulso sa kanyang mga sentido. Isang mainit na agos ng determinasyon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng kanilang silid, mabilis niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Hindi mga mamahaling alahas o damit na binili ni Vince, kundi ang mga gamit na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging sunod-sunuran.
Ang pintuan ng silid ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Vince, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hinaluan ng desperasyon. Saan ka pupunta? Ines, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Humarap si Ines, hawak ang isang maliit na maleta. Alam na alam ko ang ginagawa ko, Vince. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pag-aakalang may puso ka pa sa ilalim ng lahat ng yaman na ninanakaw mo. Ines, makinig ka, pagtatangka ni Vince. Sinusubukang lumapit upang hawakan ang kanyang braso, ngunit agad siyang umiwas. Kung aalis ka ngayon, wala kang matitira. Ang lahat ng ari-arian, ang lupa, pati ang pangalan mo, ay madadamay sa iskandalong ito. Masisira ang dangal ng pamilya Salcedo. Tumawa si Ines, isang tunog na puno ng pait. Dangal? Ang dangal ko ay wala sa lupang iyon o sa pangalan mo. Ang dangal ko ay nasa katotohanan na ngayon ay hawak ko na. Mas mabuti pang mawalan ng lahat kaysa manatiling nakakulong sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi na naghintay si Ines ng sagot. Nilagpasan niya si Vince. Ang balikat nila ay bahagyang nagtama. Isang huling kontak sa pagitan ng dalawang taong dating nagsumpaan ng walang hanggang pag-ibig. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya si Doña Elena na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Umalis ka at siguraduhin mong hindi ka na babalik. Sigaw ng matanda. Pagdating ng bukas, wala ka ng kahit anong karapatan sa lupain ng mga Salcedo. Kami na ang magpapatakbo ng lahat. Ituloy ninyo, sagot ni Ines habang binubuksan ang pinto ng bahay. Dahil ang lupang iyon ay may mga batas na hindi ninyo kayang suhulan, magkikita tayo sa korte. Paglabas ni Ines, ang sariwang hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa malawak na langit ng Batangas. Ang bahay na dati niyang tinuring na tahanan ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, hanggang sa maging isang malabo at madilim na anino na lamang. Sa labas ng gate, isang pamilyar na sasakyan ang naghihintay. Si Baste. Nang makita niya si Baste na lumabas ng sasakyan at sinalubong siya ng isang seryoso, ngunit mapagmalasakit na tingin, doon lamang tuluyang pumatak ang luha ni Ines. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng paglaya. Inalalayan siya ni Baste na makasakay. Tapos na, Ines, bulong ni Baste habang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Aragon. Ngayon, sisimulan na natin ang pagbawi. Tumingin si Ines sa side mirror. Nakita niya ang mga ilaw ng mansyon na unti-unting namamatay, tila isang bituin na nawawalan ng ningning. Alam niyang ito na ang unang gabi ng kanyang bagong buhay, isang buhay na hindi na nakatali sa kasakiman ng iba. Ang gabi ay tila bumabagal, bawat metro ng kalsada na nilalakbay ng sasakyan ni Baste ay naglalayo kay Ines sa mundong puno ng lason. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana. Si Ines ay nakatingin sa labas, pinapanood ang mga puno na tila mga aninong humahabol sa kanilang nakaraan. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Baste. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa daan, ngunit ramdam ng kanyang boses ang lalim ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Ines, pinapakiramdaman ang bigat na unti-unting nababawasan mula sa kanyang dibdib. Natatakot ako, Baste. Ngunit mas natatakot ako sa ideya na manatili roon at hayaang lamunin ako ng kasinungalingan nila. Ang takot na yon ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo. Inabot ni Baste ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa. Matagal na kitang pinapanood mula sa malayo, Ines. Nakita ko kung paano mo pilit pinagtatakpan ang kanilang mga kamalian para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero ngayon, tapos na ang pagtitiis mo. Pagdating nila sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa gilid ng bayan, ang pamilya ni Baste ang sumalubong sa kanila. Walang luho, walang mga mamahaling dekorasyon, ngunit puno ng init at katapatan. Mga bagay na matagal nang nawala sa buhay ni Ines. Habang inilalagay ang kanyang maliit na maleta sa isang simpleng silid, napagtanto ni Ines na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon na nakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang sinusubukan niyang magpahinga, ang mga pangyayari sa mansyon ay hindi tumitigil sa pag-ikot sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, ang mga Aragon ay hindi basta-basta susuko. Alam niya ito, ang pagkawala ng titulo ng lupa ay magtutulak sa kanila na gumawa ng mas masahol na mga bagay. Ang kanilang susunod na hakbang ay magiging desperado.
Inilabas ni Ines ang kanyang laptop at muling pinakinggan ang mga audio files mula sa USB. Bawat salita, bawat tawanan, at bawat plano ng pagsira sa kanyang pamilya ay muli niyang sinuri. Hindi na lang ito ebidensya. Ito ay isang armas. Kailangan niya itong ipasa sa isang abogadong mapagkakatiwalaan, isang taong hindi kayang bilhin ng pera ng mga Aragon. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanya. Ang kanyang ama na matagal na niyang iniisip na nagkamali sa pagtitiwala sa mga Aragon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang utang na loob na ginamit laban sa kanila ay isang kasinungalingan. Habang nakatingin sa liwanag ng screen na tumatama sa kanyang mukha sa gitna ng kadiliman, isang panibagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi lang siya babawi. Pananagutin niya ang bawat isa sa kanila sa harap ng batas at ng taong bayan. Ang pag-iyak ay tapos na. Ang oras ng pagtutuos ay magsisimula na sa pagbukang liwayway. Sa kabila ng pagod, isang maliit na ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Ang mga Aragon ay sanay na manalo sa pamamagitan ng pananakot, ngunit hindi nila alam na ang isang babaeng wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Lumipas ang ilang araw na puno ng paghahanda. Hindi nagpakita si Ines sa mga Aragon, ngunit alam niyang hindi tumitigil ang mga ito sa paghahanap sa kanya. Sa tulong ni Baste, nakipagkita si Ines sa isang abogadong kilala sa paghawak ng mga kaso laban sa mga makapangyarihang tao sa probinsya. Sa loob ng opisina ng abogado na amoy luma at puno ng mga tambak na libro, inilapag ni Ines ang USB at ang mga dokumentong nakalap niya. Ang abogado, si Attorney Reyes, ay seryosong pinakinggan ang bawat record at binasa ang bawat pahina. Pagkatapos ng mahabang oras, dahan-dahang inilapag ng abogado ang mga papeles at tumingin kay Ines. Ines, sapat ang ebidensyang ito para ipawalang bisa ang anumang kasunduan na napirmahan mo at para magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga Aragon. Ang kanilang mga kilos ay pasok sa kategorya ng fraud at coercion, wika ni Attorney Reyes. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ines. Sa wakas, ang mga gabi ng paghihirap ay nagsisimula ng magbunga, ngunit bago pa man sila makapag-usap ng susunod na hakbang, ang telepono ni Baste ay biglang tumunog. Mukhang may naganap na hindi inaasahan. Ines, ani Baste, ang boses ay seryoso at may halong tensyon. Nasa labas sila ng bahay namin. Si Vince at ang kanyang ina, may dalang mga tauhan at tila handang manggulo. Mabilis na kumilos si Ines. Hindi siya maaaring magtago. Kung nais nilang magharap, maghaharap sila. Sumakay sila ni Baste sa sasakyan at mabilis na bumalik sa bahay kung saan sila nakatira. Pagdating nila, nakita nila ang isang eksenang puno ng kaguluhan. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan habang ang mga tauhan ni Vince ay pilit na pinalalabas ang pamilya ni Baste. Lumabas si Ines ng sasakyan nang may mataas na noo. Hindi siya natakot. Nang makita siya ni Vince, agad itong lumapit na may halong galit. Ines, ibalik mo ang mga dokumentong kinuha mo. Huwag kang maging tanga. Hindi mo kaya ang laban na ito. Tumayo si Ines sa gitna ng daan. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi mo na ako madadaan sa pananakot, Vince. Tapos na ang iyong panahon. Ang mga ebidensya ay hawak na ng batas. Kung gusto ninyong makipag-usap, gawin ninyo ito sa loob ng korte. Si Doña Elena, na kanina ay nakaupo sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan, ay bumaba at lumapit kay Ines. Ines, pamilya tayo. Huwag mong sirain ang pangalan natin dahil lang sa iyong emosyon. Pamilya? Sagot ni Ines. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pamilyang sumisira sa kapwa ay hindi pamilya. Kayo ang nagturo sa akin kung paano maging matapang sa gitna ng kawalang katarungan. At ngayon, tatanggapin ninyo ang bunga ng inyong mga itinanim. Isang patrol car ng pulisya ang dumating sa eksena na siyang inihanda ni Attorney Reyes bilang proteksyon. Ang mga tauhan ni Vince ay mabilis na umurong nang makita ang mga opisyal. Ang mukha ni Vince ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa pagiging takot. Isang mukha na hindi na kayang magtago ng kahit anong maskara. Hindi na. Sa gitna ng tensyon, tumingin si Ines kay Vince. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galit. Tanging ang malinaw na pag-unawa na ang bawat isa sa kanila ay mananagot sa kanilang mga ginawa. Ang pagdating ng mga pulis ang nagsilbing katapusan ng kapangyarihan ng mga Aragon sa nasabing barangay. Ang mga kapitbahay na dati ay takot lumapit
ay nagsimula ng magsilabasan, tinitignan ng mga Aragon na nawalan ng kanilang abangas na awtoridad. Si Vince, na dati ay laging nakataas ang noo, ay nakatingin na ngayon sa sahig, habang si Doña Elena ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa harap ng mga opisyal. "Hindi niyo maaaring gawin ito," sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay pumipiyok sa gitna ng kahihiyan. "Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? May impluwensya kami sa munisipyo, ngunit hindi na sila pinakinggan ng mga pulis. Ang mga dokumentong hawak ni Attorney Reyes ay sapat na upang simulan ang proseso ng pag-iimbestiga sa mga illegal na transaction ng pamilya Aragon." Si Vince ay hindi na nakapagsalita nang subukan siyang tanungin ng mga opisyal tungkol sa mga peking titulo. Ang bawat tanong ay parang latay na humahampas sa kanyang natitirang kayabangan. Ines stood firm, a silent witness to their slow disintegration. Hindi siya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya at ang katotohanang bitbit niya ay sapat na upang gumuho ang kanilang mundo. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa paligid, ang paghanga, ang pag-asa at ang pagkilala sa kanyang lakas. Nang ilayo na si Vince at ang kanyang ina para sa pagtatanong sa presinto, hindi man lang lumingon si Vince kay Ines. Ang huling tanaw ni Ines sa kanya ay ang isang lalaking wala ng maskara, wala ng kapangyarihan, at tanging ang kanyang sariling kasakiman ang natitirang kasama. Ang mansyong Aragon na dati ay mukhang matatag, ngayon ay tila isang guwang na istruktura na lamang sa kanyang paningin. Pag-alis ng mga sasakyan, katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Lumapit si Baste kay Ines at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na ang unang bahagi, Ines. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng katotohanan ay mababasa na sa mga pahayagan. Tumingin si Ines sa malayo. Ang kanyang puso ay hindi na mabigat. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Aragon ay hindi lamang isang tagumpay para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong naging biktima ng kanilang pang-aabuso. Hindi ito ang katapusan ng lahat, Baste, bulong ni Ines. Ito ay simula pa lamang. Marami pa tayong dapat ayusin, lalo na ang pagsasauli ng mga lupang kanilang ninakaw sa iba. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ng pamilya ni Baste, isang mainit na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang muka. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila isang pasanin na matagal na niyang pasan ay tuluyan ng nalaglag. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya kailangang mag-alala kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin ng iba. Ang bawat desisyon ay kanya na, at ang bawat bukas ay puno ng pangako ng isang mas malinis at mas makatarungang simula. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang mga sugat na iniwan ng mga Aragon sa komunidad ay hindi pa ganap na naghihilom. Sa bawat paglalakad ni Ines sa bayan, hindi na siya ang babaeng itinuturing na vat trangsok ng mga Aragon. Siya na ngayon ang simbolo ng pagbabago, isang babaeng nagpatunay na ang katotohanan ay mas matalim kaysa sa anumang yaman. Sa loob ng isang simpleng opisina na pansamantalang tinutuluyan nila ni Baste, abala si Ines sa pag-aayos ng mga listahan ng mga magsasakang naagawan ng lupa. Ang bawat pangalan sa papel ay may kaakibat na kwento ng pagdurusa, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan, mga matatandang nawalan ng pag-asa. "Ines, kailangan mong magpahinga," wika ni Baste habang naglalapag ng isang tasa ng mainit na tsaang luya sa ibabaw ng mesa. "Mula madaling araw ka nang nakaupo riyan. Hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo sa iyong mga balikat." Tumingin si Ines sa kanya, ang mga mata ay bakas ang pagod, ngunit nananatiling maliwanag. "Hindi ko ito pasan, Baste. Ito ang aking layunin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makikita kung gaano kalawak ang responsibilidad na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ang lupang ito, hindi lang ito pag-aari, ito ay buhay." Natahimik si Baste, ramdam ang lalim ng pagbabago sa puso ni Ines. Hindi na ito ang babaeng nakilala niya, noong bata pa na laging naghahanap ng pagtanggap. Ito na ang Ines na may sariling tindig at paninindigan. Maya-maya may dumating na liham para kay Ines. Mula sa loob ng kulungan. Mula kay Vince. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat kamay ay magulo, bakas ang labis na pagkabalisa at pagsisisi. "Ines, hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa loob ng 4 na dingding na ito, natanto ko ang lahat ng aking kamalian. Hindi lang kita ninakawan ng lupa, kundi ninakawan kita ng pagkakataong maging masaya. Sana ay mapatawad mo ako, kahit alam kong imposible."
Binasa ni Ines ang bawat salita, ngunit walang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Ang galit ay naglaho na, napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Hindi siya nagmamadaling sumagot. Hindi na niya kailangang magalit para patunayan ang kanyang lakas. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Vince, ito ay para sa kanyang sariling katahimikan. Itinabi ni Ines ang sulat. Hindi niya kailangang bumisita o magbigay ng kumpirmasyon. Ang pinakamalaking parusa para sa isang tulad ni Vince ay ang pagkaalam na wala na siyang kapangyarihan sa buhay ni Ines, na ang babaeng minsan niyang tinapak-tapakan ay malaya na at masaya sa landas na kanyang pinili. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat sinag ay tumatama sa lupang dati nilang ipinaglaban. Alam ni Ines na may mahaba pa siyang lalakbayin, ngunit sa unang pagkakataon, ang bawat hakbang ay may kasiguruhan. Hindi na siya nagtatanong kung sino siya, alam na niya ang kanyang halaga. Ang lupain ng mga Salcedo ay hindi na muling magiging saksi sa kasakiman. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, ang mga tuyong lupa na dati ay pinag-agawan ng mga Aragon ay unti-unti nang nagiging luntian. Ang mga magsasaka, na dati ay naninilbihan bilang mga tauhan, ay unti-unti nang nakakamit ang kanilang kalayaan sa pagtatrabaho sa sarili nilang mga parselas. Si Ines ay nakatayo sa gitna ng malawak na bukirin, pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa paligid. Dito sa lupang ito, itatayo ang paaralang ipinangako niya. Isang institusyong magtuturo hindi lamang ng karunungan, kundi ng pagpapahalaga sa sarili at pagtindig sa katotohanan. Ang bawat hollow block na inilalapag ng mga manggagawa ay simbolo ng bawat hakbang na ginawa niya mula sa dilim patungo sa liwanag. Lumapit si Baste, may dalang mga blueprint para sa gusali. Ang mga materyales ay darating na bukas. Maraming residente ang nag-alok na tumulong ng walang bayad, Ines. Gusto nilang maging bahagi nito. Ngumiti si Ines, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Iyan ang kailangan natin, Baste. Hindi lang gusali, kundi isang pamayanan na nagtutulungan. Ang paaralang ito ang magsisilbing paalala na ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban sa sinumang nais tayong manamantala. Habang naglalakad sila, isang grupo ng mga kababaihan ang lumapit kay Ines. Sila ang mga dating nagtrabaho sa bahay ng mga Aragon na pinagkaitan din ng karapatan. Nakita niya ang mga mata nilang dati ay puno ng takot, ngayon ay may ningning na ng pag-asa. Ines, salamat sa pagtindig mo para sa amin. Wika ng isa sa kanila, sabay hawak sa kanyang kamay. Dahil sa iyo nakita namin na hindi pala kami dapat manatiling nakayuko. Ramdam ni Ines ang init ng kamay ng babae. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbawi sa lupa, kundi ang pagbawi sa dignidad ng bawat taong nakapaligid sa kanya. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing piring sa kanyang mga mata, kundi mga aral na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Sa kabila ng ingay ng pagtatayo ng gusali, isang payapang simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang balat. Wala na ang takot. Wala na ang anino ng nakaraan na humahabol sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang masayang tawanan ng mga tao at ang tunog ng pagbuo ng isang kinabukasan. Huwag kang matakot magsimulang muli, naisip ni Ines habang hinahawakan ang isang maliit na sapling na itatanim niya sa gilid ng itatayong paaralan. Dahil sa bawat pagbagsak, may lupa tayong matataniman ng bagong pag-asa. Sa bawat pagpatak ng pawis ng mga taong nagtutulungan, ang bawat yugto ng kanyang buhay ay unti-unti nang nagiging isang kwento ng paghilom. Hindi na siya ang Ines na naghahanap ng pagmamahal sa maling tao. Siya na ngayon ang babaeng nagmamahal sa kanyang sarili at sa komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Lumipas ang mga buwan at ang dating abandonadong bahagi ng lupain ay hindi na lamang isang bukirin. Ito ay naging isang buhay na patunay ng pag-asa. Ang gusali ng paaralan ay nakatayo na ng matatag. Ang mga pader ay pininturahan ng kulay na nagbibigay ng sigla at ang bawat silid ay handa ng punuin ng mga tinig ng mga batang nangangarap. Isang umaga, habang naglalakad si Ines sa gilid ng paaralan, nakita niya si Baste na abala sa pag-aayos ng mga upuan. Ang lalaking ito ay hindi kailanman lumisan sa kanyang tabi, hindi kailanman nagtanong ng kapalit sa kanyang katapatan. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, napagtanto ni Ines na ang pag-ibig ay hindi pala kailangang maging isang malakas na bagyo. Maaari rin itong maging tulad ng isang mahinang ihip ng hangin
na nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng init ng araw. Ines, tawag ni Baste sabay lapit sa kanya. Handa na ang lahat para sa blessing bukas. Sigurado ka bang hindi ka kakabahan sa pagsasalita sa harap ng maraming tao? Tumingin si Ines sa paaralan, pagkatapos ay kay Baste. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang banayad ng ngiti. Dati siguro ay mga ngatog ang aking mga tuhod, Baste. Ngunit pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan, natutunan ko na ang katotohanan ay walang dapat ikahiya. Ang pagsasalita sa harap ng madla ay hindi na para sa akin, kundi para sa kanila. Para sa mga taong kailangang malaman na may kakayahan tayong bumangon. Nang tumama ang sikat ng araw sa kanilang mga mukha, ramdam ni Ines ang gaan ng kanyang kalooban. Wala na ang mga anino ng Aragon sa kanyang isipan. Ang mga ito ay naging bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan, mga pahinang tapos na niyang basahin at isara. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa mga pader ng isang mansyong puno ng lihim. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa huling pagtingin niya sa lupain, isang kawan ng mga ibon ang lumipad paitaas, malaya at walang kinatatakutan. Inisip ni Ines ang kanyang sarili. Ang babaeng minsang nawala ang lahat, ngunit nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng pagsubok. Handa na ako, Baste, bulong niya. Handa na akong magbukas ng bagong kabanata. Hindi na niya kailangang balikan ang nakaraan. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa bukas, isang kinabukasan na siya ang humuhubog. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ang tanging nararamdaman niya ay pasasalamat. Pasasalamat sa sakit, sa pagtataksil, at sa lahat ng mga pagsubok na naging tulay upang marating niya ang puntong ito. Ang liwanag ay tuluyan ng bumalik, hindi na bilang isang pangarap, kundi bilang isang katotohanang siya mismo ang nagtayo. Ang araw ng inaugurasyon ng paaralan ay sumalubong sa kanila na may maliwanag na langit. Tila nakikipagsabayan sa kagalakan ng buong komunidad. Ang mga residente mula sa iba't ibang panig ng Batangas ay nagtipon. Dala-dala ang mga prutas at bulaklak bilang tanda ng pasasalamat. Si Ines na nakasuot ng isang simpleng terno ay nakatayo sa harap ng entablado, tinitignan ang dagat ng mga mukhang puno ng pag-asa. Habang nagbibigay siya ng kanyang mensahe, ang boses ni Ines ay hindi nanginig. Ito ay malinaw, puno ng diin, at bawat salita ay nagmumula sa kanyang tunay na karanasan. Ang paaralang ito ay hindi lamang mga pader at bubong. Ito ay simbolo ng ating kakayahang bumangon. Sa gitna ng kawalang katarungan, tayo ang nagsilbing liwanag ng isa't isa. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, nakita niya sa dulo ng karamihan ang isang pamilyar na anino. Si Vince. Mukhang matamlay, payat at bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang buwan sa ilalim ng pagsubaybay ng batas. Hindi siya lumapit. Nanatili lang siyang nakamasid mula sa malayo. Hindi nakaramdam si Ines ng takot o puot. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Hindi na siya apektado ng presensya nito. Ang kapangyarihan ni Vince sa kanyang buhay ay tuluyan ng napawi. Nang matapos ang programa, nilapitan siya ni Baste. Tapos na, Ines, tagumpay ang lahat. Tumango si Ines, sabay tingin sa lupain na ngayon ay puno na ng buhay. Ang paaralan ay hindi lamang nagbibigay ng edukasyon, kundi nagtatatag ng isang komunidad na marunong magtanggol sa kanilang sarili. Alam ni Ines na ang kanyang paglalakbay ay hindi dito nagtatapos, ngunit sa puntong ito, masasabi niyang nagtagumpay siya sa pinakamahalagang laban, ang laban sa kanyang sarili. Sa huling sandali ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, huminga ng malalim si Ines. Wala na siyang hinahangad pa. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap ay matatagpuan na niya sa bawat sulok ng kanyang paligid. Hindi man perpekto ang buhay, alam niyang ang bawat hamon ay bahagi ng kanyang paglago. Pumasok siya sa loob ng paaralan, sa silid-aklatan na puno ng mga bagong libro. Isang bagong kabanata ang naghihintay, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat batang papasok sa mga pintong ito. Isinara ni Ines ang pinto sa likuran niya, isang huling pagwawakas sa lahat ng kirot ng kahapon, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing, sa wakas, ako ay tunay na malaya. Pagkalipas ng isang taon, ang paaralang itinatag ni Ines ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging sentro ng pag-asa sa buong bayan ng Batangas. Ang bawat silid ay umaalingaw sa tinig ng mga batang nangangarap, at ang bawat sulok ay saksi sa pagbangon ng mga pamilyang dati ay nawalan ng lahat.
Madalas na makita si Ines sa ilalim ng malaking puno ng nara sa gilid ng paaralan, nakatanaw sa malawak na lupain. Ngayon ang lupang dati ay naging mitya ng kanyang pagdurusa, ay siya na ngayong nagpapakain at nagbibigay ng buhay sa marami. Sa kanyang pag-iisa, madalas niyang tanungin ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi dumarating sa isang malaking pasabog o isang dramatikong eksena. Ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan. Napagtanto ni Ines na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pakikipagkasundo sa mga taong sumira sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi nahayaan ng galit na diktahan ang kanyang kinabukasan. Sa pagbitaw niya sa puot, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat, hindi niya itinuturing na sayang ang mga taon na nasayang sa piling ng mga Aragon. Ang bawat luha at bawat pagtataksil ay naging mahahalagang aral na naghubog sa kanya upang maging babaeng nakatayo sa harap niya ngayon. Isang babaeng hindi na kailangang maghanap ng halaga sa iba dahil alam na niya ang kanyang sariling dangal. Si Baste na laging nasa tabi niya ay hindi na lamang isang kaibigan. Sa bawat pagtulong nito, sa bawat pagsuporta, unti-unting nabuo ang isang pag-ibig na nakabatay sa respeto at pagsasama sa hirap at ginhawa. Hindi na ito ang mainit at mapanlinlang na pag-ibig na nagdulot ng sakit. Ito ay isang relasyong matatag, tulad ng pundasyon ng paaralang kanilang itinayo. Ang buhay ni Ines ay hindi naging perpekto. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Ngunit sa pagtatapos ng bawat araw, habang nakatingin sa liwanag ng mga bituin, alam ni Ines ang sagot sa kanyang mga tanong. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa pagkakakulong ng mga nagkasala, kundi sa pagpili mong maging masaya sa kabila ng lahat. Sa huling pagkakataon, lumingon si Ines sa paaralan. Ang liwanag mula sa mga bintana ay tila mga bituin sa lupa, nagbibigay ng ningning sa kinabukasan. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay isang awit ng paglaya, isang patunay na hanggat may puso na handang magmahal at manindigan, ang bawat katapusan ay isa lamang bagong simula.